Ayan, so ivi-video ko na lang 'to kasi may mga sections na may mga tanong din at para may guide kayo do'n sa mga activities natin sa buwan ng wikang pambansa 2026. May mga sections kasi na hindi namin handle pareho ni Sir Christian Maglaki. So, let's start. Para sa unang aktibidad natin ay ang editorial writing. So sa grade 11 at grade 12, nagkaroon tayo ng preliminary activity wherein pinasulat kayo ng editorial at nag-editorial cartooning din. Ngayon, ang ginawa doon, yung mga nakakuha ng pinakamataas sa editorial writing at pinakamataas naman sa editorial cartooning, ang silang ilalaban sa interclass competition. Bali ito, gaganapin sa August 7. Sa Biyernes ito gaganapin, Biyernes ng umaga, 8:00 hanggang 10:30 ng umaga sa room 402 ng Basic Education Building. So makikita niyo naman 'yan sa fourth floor, nag-iisa lang 'yan sa may bandang gitna, dating classroom ng Grade 12 Courage. I-disregard lang muna natin yung mga komite kasi nung ginagawa namin ito, kinonsider na naming ilagay yung pangalan ng mga bagong BESSG officers natin. Although, ayun na nga, hindi pa sila nai-induct. So, for formality, hindi sila pwedeng ilagay pa because officially, hindi pa nga sila nai-induct as the new officers. So, ngayon, yung pagpapasa ng mga pangalan ay sa amin muna ni Sir Christian. Kami yung magko-collect. Namigay na rin ako ng mga papel noong Lunes at Martes at yung mga papel na yon, kinakat sila at ipapasa sila doon sa specific na komite. Yun nga lang, yung ibang mga komite doon, or actually yung mga komite na ano bang tawag dito? Kumbaga yung mga paunang komite na nilagay namin doon ay yung mga BESSG officers. Eh, since hindi pa nga sila nai-induct, eh, sa amin na muna ipapasa yung mga papel na yon. So, eto, ang kailangan lang ihanda ay siyempre panulat, pambura. Kami na yung magpo-provide ng papel. Nung originally, yung plan dito ay may reading packet, pero para nga mas masubukan talaga yung mga kalahok, eh hindi kami magbibigay ng mga reading packets. Okay. Pero yung topic dito ay siyempre nakaangkla pa rin o may kinalaman sa tema ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong taon, pati na sa mga napapanahong issue sa lipunan natin. So, mabibigyan sila ng 2 oras no, para gawin ito at pwede naman mag-usap yung magkapares. At pagkatapos nito, ija-judge yung mga sulat at yung cartooning at yung mga mananalo ay i-aanunsyo sa September 4 sa culminating activity ng Buwan ng Wika. Apat ang mapipili mula sa 14 na section mula sa grade 11 at grade 12. Meron tayong winner, first hanggang third runner-up. Narito yung mga i-on ko lang yung laser. Narito yung mga mabilisang pamantayan lang naman. Pero yung mga detalyadong rubrics ay ipamimigay din naman namin. Una, yung katumpakan at pag-unawa sa issue, posisyon at pangangatwiran, organisasyon, wika, pamagat, simbolismo ng cartoon at kabuuang presentasyon. Bali yung editorial writing dito ay binubuo lang ng 4 na talata. Yung unang talata dito ay naglalaman ng mga katotohanan o mga pangunahing detalye ukol doon sa isyung pag-uusapan. Dapat na masasagot dito yung mga tanong na asa ka pa ba? Ano, sino, saan, kailan, paano, at bakit. Doon naman sa pangalawa at ikatlong talata, doon naman ilalagay ang opinyon o argumento o posisyon ng sumulat. At doon sa huling talata, yung pang-apat, doon naman ilalagay yung conclusion. Ang pangalawa naman nating activity na pag-uusapan ay ang duet singing competition. Again, i-disregard muna natin yung mga role ng mga BESSG officers natin.
Itong contest na ito, August 5 muna hanggang ngayong araw, ipapasa yung -1 na gagamitin. Kung hindi kayo gagamit ng -1, puwedeng gagamit kayo ng, instrument, puwede naman ipagbigay alam lang agad sa aming dalawa ni Sir Christian. Pero kailangan din ninyong siguraduhin na yung instrumento ay puwedeng mai-set up sa loob ng 2 minuto. Yung contest o yung inter-class competition natin ay gaganapin bukas pagkatapos nung assessment sa umaga. Ito ay gaganapin sa gymnasium, 1:30 hanggang 4:30 ng hapon. Ang kakantahin ay OPM ballad na nasa wikang Filipino dapat, hindi puwede yung mga OPM na nasa wikang Ingles, ang kailangan ay nasa wikang Filipino pa rin. So 3 hanggang 4 na minuto ang itatagal ng bawat, pagkanta. Kapag lumagpas sa 4 na minuto ay automatikong ika-cut na yung performance. Kaya siguraduhin natin na yung audio na ipapasa natin ay pasok sa time requirement. Basahin natin yung titingnan ng hurado. Una ay yung vocal quality at technique, harmony, blending, and timing, interpretasyon at diksyon, teamwork at stage presence at pagsunod sa rules. So, um, okey lang naman kung magpapalit kayo ng damit, pero nililinaw ko lang na hindi 'yon kasama sa huhusgahan ng hurado. Ang mananalo, dito sa out of 15 sections, yung 4 na mananalo o yung top 4 natin, sorry, ang siyang maglalaban-laban ulit pagdating ng culminating activity natin sa September 4, 'yan. So yung top 4 na 'yon, yung score nila, zero based ulit. Yan. So, hindi nila dadalhin yung scores nila dito sa inter-class competition. Pagkatapos, yung kakantahin nila, pwede namang same na kanta pero ime-medley nila doon sa Malsintang Berya. Ang susunod naman natin ay ang mural painting. Yung mural painting naman, gaganapin ito sa August 14, 12:30 hanggang 4:45. So, ano ang gagawin dito? Umpisahan natin. Hanggang August 7, ngayong Biyernes, ang pasahan ng pangalan ng mga magiging representative ng bawat section. Sa bawat section, merong 2 representative. Okay. Pagkatapos, sa grade 11, merong 8 sections at hahatiin sila sa 2 grupo. Ganon din sa grade 12. Merong 6 na sections at hahatiin sila sa 2 grupo. So, ang mangyayari, bawat grupo ng grade 11 ay may 8 miyembro at bawat grupo ng grade 12 ay may 6 na miyembro. Meron tayong 4 na walls doon sa may alfresco, yung sa tawid ng pilar. 4 yun, 2 doon sa side ng engineering, 2 naman doon sa mas malapit sa building ng basic education. Ang mangyayari, magkakaroon ng bunutan kung aling wall yung mapupunta sa bawat grupo. Yung unang wall ay nagre-represent sa F o sa fortitude, yung ikalawa naman ay sa E, excellence, ikatlo, uprightness, at sa ikaapat ay yung progressiveness. Ngayon, yung mural painting na gagawin ninyo ay kailangan maipakita yung core value na yon. Sa August 10, mangyayari yung groupings o bunutan. Siguro during recess na lang ito o after class or probably during lunch para hindi makaabala doon sa mga klase ninyo. Pagkatapos, yung pagpapasa ng concept, kahit yung, kumbaga yung draft lang ng pinaka ipipaint ninyo, ay kailangan hanggang August 12 maipasa na. Yun yung deadline, August 12. Pero before that, syempre, pwede kayong magpasa na agad. Titignan lang dito kung akma ba or katanggap-tanggap ba yung design na gagawin ninyo. Kumbaga, kailangan lang nating i-check kung baka kasi may mga hindi magandang simbolismo, etc. Yun lang naman. Hindi naman ibig sabihin na kapag tinanggap eh maganda or mananalo na. Hindi naman ganun. For censorship lang. Pagkatapos, sa August 14, ayan, gaganapin yung mismong competition. Ilang araw before yung August 14, kailangan na ninyong dalhin yung inyong mga safety equipments. Katulad na lamang ng
protective goggles, mask, gloves, at panlinis. Kapag wala tayong safety equipments, automatic or PPEs, automatic, hindi tayo pwedeng sumali doon sa mural painting competition. Yung safety ninyo, priority natin yan. So, hindi pwede. Lalo na yung gagamitin natin ninyong pintura dito ay oil-based. So, yung August 11 or 12, doon na rin i-coat o i-ready yung mga walls. Bale, pipinturahan niya ng kulay puti. At pagkatapos, yung mga pintura na gagamitin ay sagot ng mga miyembro. Kayo ang magdadala ng mga sarili ninyong gamit para doon sa mural painting. Ayan. So, yung mga kailangan isumite sa sa amin, ni Sir Chan, yung una ay yung colored design, yung kumbaga yung draft ninyo, yung pamagat, color and materials plan, at 100 to 150 words lang na paliwanag kung ano yung sinisimbolo ng drawing ninyo na yon. Pwede ipaliwanag lang ninyo, itong elementong to, sinisimbolize niya yung ganito, yung ganyan. Okay. Tapos, ano-ano ba yung mga titingnan ng mga hurado? Una, yung core values at mensahe. Ikalawa, orihinalidad at komposisyon, technique at kulay, teamwork at oras, at safety at cleanup. Pati yun, titingnan din ng mga judges. So, kailangan talaga linisin natin ng maigi yung paligid bago natin iwan. Ang susunod naman natin ay ang spoken poetry. Ang spoken poetry natin ay nahahati naman sa dalawang kategorya, isa sa Filipino at isa sa wikang Kapampangan. Yung deadline ng pagpapasa ng piece ay hanggang Miyerkules 5:00 ng hapon sa susunod na linggo, no? So, susunod na Miyerkules ito. Ipapasa ito, pwede namang online lang kay Chloe Silvestre. Na-induct naman na sila nun, so pwede nang sa kanya ipasa. Pero even before that, pwede namang ipasa na. Pero kung hindi pa sila nai-induct, pwedeng sa amin na ipasa or ipacheck ni Sir Christian. Sa mismong contest natin, gaganapin naman ito sa August 14, 12:30 to 4:15. Kasabayan ito ng mural painting. So habang nag-mural paint yung iba sa may alfresco, nag-spoken poetry naman itong mga kalahok natin. Yung call time ay 12:50 at yung start ng contest ay 12:30. Yan. So, kailangan memorize o naisaulo yung piece. Hindi pwedeng may kopya na hawak. So, ito yung iba pa. Kailangan ito ay original at school appropriate ang pyesa. Kaya natin pinapapasa yan to check kung safe ba yung mga words na nandoon sa piece na gagamitin. Kailangan yung performance ay nasa 2 hanggang 3 minuto lang. Kailangan memoryado, bawal magbasa o humawak ng kopya. At pagkatapos, mula doon sa kompetisyon, pipiliin yung top 4 performers natin sa Filipino at Kapampangan. So, 8 sila. Pagkatapos, pagdating ng culminating activity sa September 4, maglalaban-laban ulit yung mga top 4 sa Filipino at yung top 4 naman sa Kapampangan. Para itong dun sa duet singing, zero-based ulit yung score nila. Hindi nila dadalhin yung score nila um, dito sa interclass competition. Pagkatapos, doon nga sa culminating activity, pwede nilang i-edit na kaunti, pagandahin pa yung kanilang piece, pero hindi pwedeng magpalit ng piece. Hindi siya pwedeng palitan. Kailangan yun pa rin. Pwede lang siya i-edit, dagdagan, bawasan, o kung ano pa man, para mas mapaganda pa ito. Narito naman yung titingnan ng hurado. Una ay ang nilalaman at tema, orihinalidad at pagsulat, pagbigkas at linaw, damdamin at pagganap, at yung pagsunod sa oras at rules natin, 5 puntos. Okay. Ulitin ko lang, yung mga detalyadong description ng bawat puntos ay ipapamahagi rin namin sa inyo. Ikalima naman, meron din tayong abanico painting. Ito, kasabay ito ng mural painting at ng spoken poetry. Itong abanico painting, para naman ito sa grade 7. So dahil 13 lang naman sila, minabuti naming lahat na sila ay isali sana dito sa abanico painting.
contest natin. Yan. So isang abaniko lang bawat estudyante. Ang petsa nito ay sa August 14, 2026, 12:30 hanggang 4:30 ng hapon. Tapos bibigyan natin sila ng space din o lugar para makapagtrabaho sila sa may alfresco. Ang magiging tema ay wika, kultura at teknolohiya, tradisyon sa makabagong panahon. Ang mga dapat dalhin, siyempre, una ay yung blankong abaniko, yung pamaypay, non-toxic na acrylic paint, paint markers and brushes, at palette, basahan, water container. Ang mga bawal natin, una ay ang spray paint, hindi yan pwede. Pangalawa ay matapang yung mga pintura na matapang ang amoy. Bawal din yung pre-printed na stickers or pictures at AI image na ito-trace. Yan. So, ano ang gagawin? So, gamitin ang hugis, folds, at surface ng abaniko sa pag-paint. Maaring maglagay ng maikling salita sa Filipino at hindi sila pwedeng tulungan habang sila ay gumagawa. Maybe pwede silang i-assist, for example, kapag bubuksan yung ganito, maglilinis ng ganon. Pero sa mismong pag-paint, hindi sila pwedeng tulungan. So, para hindi alam, no, kung tawag doon, kung kanino specifically yung painting na yon, bibigyan sila ng um, code. Okay. Tapos yung code na yun, o yung entry card, coded entry card na yun, ididikit siya dun sa may likod ng abaniko, dun sa walang pintura na part. So yung titingnan naman dito ay yung tema at simbolismo, orihinalidad, komposisyon at kulay, kalinisan ng gawa at pagsunod sa rules. So kailangan talaga yung pagsunod sa rules, kaya nilagyan namin siya ng puntos. Pang-anim naman ay ang Campus Photography Contest. Ito naman, open for all students ito. Pero limited lang sa isang entry bawat student. Yung contest period natin, actually nag-start na siya, pero uh, ang gusto sana namin as much as possible, yung makuhaan ay yung sa activity din ng walang wika. Yan. Kaya naman, in-extend namin ito hanggang September 3. Kasi may event pa tayo ng September 3 at mamaya malalaman natin kung ano yun. So yung deadline o yung huling petsa ng pagpapasa ay hanggang alas 5 ng hapon ng September 3. Ang guideline natin dito kailangan nasa loob lang ng FEU Pampanga Campus kinuhaan yung picture. Hindi pwede sa labas. At yung ating tema ay FEUP core values sa araw-araw. Dapat yung makapture ninyong image na ipapakita niya yung kung paano na-apply or naipapakita yung FEUP core values sa pang-araw-araw na pamumuhay, no, ng mga estudyante sa loob ng paaralan. So ipapasa ito sa Google Form yung raw and edited picture. Yan. Pwedeng gumamit ng cellphone, DSLR o kung ano pa mang uri ng camera. Ito yung mga pinapayagan na edit. Una yung pag-crop, pag-adjust ng brightness at exposure, yung contrast para mas maipakita yung vibrance ng kulay, at white balance or minor color correction. Ang bawal ay unang-una ang AI-generated image, generative fill, yung tipong putol yung picture, so parang papa-generate ka sa AI para mas lumawak siya, hindi rin yung pinapayagan. Yung pag-add o remove ng object, hindi rin ito pinapayagan. At yung pagpalit ng background. So ano yung mga kailangan natin? Make sure na yung ipapasa ninyo ay high resolution na JPEG or PNG na file. Tapos, kailangan din ito ng pamagat at 50 to 100 words lang naman na caption in Filipino. Yan. Tapos, ilagay ang lokasyon, exact location um, sa school, no? So, sa canteen ba yan? Anong room? Anong, di ba? Kailangan siyang ilagay din. Petsa na nakuhaan ito at yung core value na sinisimbolize or pinapakita dun sa image na yun. Tapos, kailangan ninyo kumuha ng consent kung merong mga makikilalang tao sa larawan. Di ba? Kitang-kita yung
mukha nung tao doon na pinicturan ninyo, kailangan din ng consent mula sa kanya. Susunod, ito naman yung mga titingnan ng ating mga hurado. Una, yung core value at kwento, komposisyon at kalidad, orihinalidad at impact, pamagat at caption, at authenticity ah, at rules. So, yung pag-ano din, no? Yung pagsunod doon sa rules natin. Pagkatapos, yung top 12 dito, i-display sila sa culminating activity at doon pipili ulit yung mga judges kung sino yung apat na mananalo. Ayan. So, pipili sila ng top 4 natin, regardless kung F, E, U, or P. Okay? Regardless siya. Basta top 4 na pinakamagagandang mga kuha ayon sa mga hurado. Pagkatapos, eto na, yung laro ng lahi. Gaganapin ito sa September 3. Pero bago yan, sa September 1, kukunin na, kokolektahin na yung mga props na gagamitin at maybe even yung mga prizes. I-check na kung okay na sila, kung nasa room na ninyo. Ginagawa natin 'to to make sure na sa araw mismo nung sa araw mismo nung laro ng lahi ay ready na talaga. Nandun na yung mga props at mga prizes. Gaganapin ang laro ng lahi sa September 3, 7:30 hanggang 11:30 AM sa FEU Pampanga Gymnasium. Yan. So, pagdating ng hapon ng September 3, yung 1 to 4:45 PM, doon naman gaganapin or gagawin yung preparation at practice sa kanya-kanyang room ng mga sections. So basically walang regular class sa araw na yon. Kasi yun na yung huling araw bago ang culminating activity. Okay. So paano ang gagawin? Hinati namin yung grade 11 and grade 12 sa dalawang grupo. O hahatiin sila sa dalawang grupo. Meron kasing 14 sections. So dahil 14 sections sila, divided by 2, merong 7. Okay? So meron tayong 7 na games. So for example, yung grade 12 charity at yung grade 11 prudence, sila yung nakabunot ng agawang panyo. So dalawa ngayon yung stations natin ng agawang panyo. Ginawa natin to para masiguro na mas marami yung makakapaglaro at agad matatapos sa isang station yung bawat klase. Kasi kung ang gagawin natin ay isa lang yung station ng Agawang Panyo at ang dami ng sections na maglalaro doon, eh matatagalan sila. Hindi katulad kapag dalawang stations yung available. Yan. So, yung mga games na meron tayo, eto sila, Kagawang Panyo, Patintero, Tumbang Preso, Kadang-kadang relay. Ang gagamitin dito ay yung baon ng niyog, tapos may tali siya. Tapos dodgeball, meron din tayong sack race. Okay. Pagdating naman sa mga grade 7, syempre medyo mga baby pa sila compared sa mga grade 11 and grade 12. Yung ifa-facilitate nila na game ay Pinoy Henyo at Sungka. Yan. Pero syempre pwede pa rin namang maglaro sa ibang stations yung mga grade 7 natin. Pero kailangan lang na ah, bantayan sila habang naglalaro. Pagkatapos, eto, yung mga kailangan natin. Kailangan maghanda ng station head, rules explainer, timekeeper, at safety marshals at clean-up team. Susunod, sa September 1, kailangan dalhin na ang props, materials, at mga simpleng prizes lang naman. Pwede na yung mga candies. Kumbaga, ano lang, katuwaan lang naman, no? Para doon sa mga mananalo sa mga games natin. Tapos, yan, maximum of 2 minutes, no, na pagpapaliwanag bago maglaro. Para hindi masyadong tumagal. Kailangan ipaliwanag lang naman itong mga 'to. Tapos, after that, kailangan linisin ng station at ayan. Magdala na rin kayo ng mga extra ninyong damit dito sa araw na ito kasi nga yung afternoon, hindi pa naman kayo uuwi after nito laro ng lahi. Babalik kayo sa classroom. So magdala kayo ng mga damit ninyo, mga shorts or t-shirt, mga komportableng damit. Pero wag naman yung sobrang iksi. Okay? Kailangan sumusunod pa rin or alinsunod pa rin ito sa
ah, ano bang tawag dun, dress code ng school. Pero puwede naman yung shorts dito, para dito lang ha, sa laro ng lahi. Tapos sa grade 12 naman, meron silang ethnic attire, ayan. So yung ethnic attire showcase, cultural showcase nila, ganito. Yung bunutan, actually nangyari na 'to kahapon, nagbunutan na sila at may, alam na nila kung ano yung ethnicity na irerepresent nila. Che-check ko lang kung nagre-record 'tong ayan, nagre-record siya. Kinabahan ako, eh, baka hindi siya nagre-record. Ayun, so ayan, nagbunutan na, tapos na 'yan. Tapos by August 7 'yan, hanggang Friday, 5 PM, dapat maipasa na nila yung script nila. Anong script? Ang gagawin kasi dito, sa culminating activity after nung ah, opening remarks 'no, magpo-proceed tayo dito sa, ethnic attire cultural showcase. Bale, halimbawa, ang unang papasok ay yung sa Maranao. So, papasok sila sa stage, lalakad papunta sa harap, magpapakilala, at yung introduction nila, ang gagamitin nilang wika dito ay yung local language na ginagamit nung ethnicity na nire-represent nila. Pagkatapos, magpo-proceed agad sa, magpo-proceed sila agad doon sa talent. Okay, pagpapakita nila ng talent. So yung talent natin, yung ipe-perform nila ay may connection pa rin doon sa kulturang nire-represent nila. Puwedeng yung traditional na sayaw nung kulturang yon at kung ano-ano pa, yan. Kailangan connected pa rin doon. Okay, so para mabilis lang, after yung introduction, ta-talent sila agad, tapos yung susunod naman. So gaganapin dito sa September 4, 8:20 to 9:15 AM. Ayan. So ito yung mga possible na groups o ito yung mga groups na pinagbunutan kahapon. Dalawa mula sa Luzon, dalawa mula sa Visayas, at dalawa mula sa Mindanao. Yan. So ano yung mga dapat? Kailangan, no, kaya ang maaga yung deadline namin ng script, i-check pa kasi namin yung pronunciation or ano tawag dito. Pag pinasa nyo kasi yung script, i-verify din namin yung translation niya kung tama ba talaga. Yan. Paliwanag ang simbolo, gumamit ng reliable sources at humingi ng approval. Eto ano yung mga bawal 'no, paggaya sa sagradong ritual, 'yan. Stereotype at 'yan, skin darkening at halo-halong cultural symbols. Kailangan specific lang. Lalo na cultural showcase ito, ayaw nating maka-offend ng ibang culture. Kaya kailangan nating i-check talaga. Pagkatapos, eto na, introduksyon sa lokal na wika plus salin sa Filipino. Sila rin yung magsasalin. After nyo mag-introduce sa local language, ita-translate nyo rin yan sa Filipino. Yan. Tapos yung talent portion, 2 to 3 minutes na awit, sayaw, spoken poetry, storytelling, or demonstration ng ritual na ginagawa doon. Tapos, kailangan din ng kasuotan at props. Yan. Susunod naman, ito yung mga titingnan ng hurado. Una, cultural accuracy at research, kasuotan at simbolismo, wika at eksplanasyon, talent presentation, at teamwork at rules. Yan. Susunod naman natin ay ang folk dance showcase naman ng grade 7. Siya nga pala, bago ako mag-proceed dito, sa ethnic attire, pipili tayo ng apat na mananalo din at meron din tayong mga special awards. Ayun, i-aano naman 'yan, ise-send din sa inyo. Bibigyan kayo ng printed copy bawat section. Sa grade 9 naman, ito afternoon session na ito ng ating culminating activity. Bale, magkakaroon sila ng folk dance showcase. Hindi sila kasama sa mismong competition. More on showcase nga yung gagawin nila. So, ayan, sa September 4, 1 to 1:20, yung opening natin ng afternoon session, sila yung magpe-perform. Susunod natin ay ang grade 11 Sakuting Folk Dance. So,
Ayun na nga, yung isasayaw nila ay Sakutin. Okey. Tapos yung official music na gagamitin, ma ire-release namin siya within this week until Friday. Kami yung magpo-provide. So yan ay Atin Ko Pong Singsing, pero iba-iba kasi yung version niyan. So yung final na version niyan na gagamitin sa folk dance, kami ang maglalabas. So ang music committee natin si Jace Domingo, pero again dahil nga sa Friday na ito, kami na muna ni Sir Christian. Tapos ayan, so pagdating ng September 4, 1:20 to 2:30, doon na gaganapin yung dance competition or folk dance competition. So, una, magsasayaw muna o magpe-perform muna ang bawat section, isa-isa. Pagkatapos, kapag nakapag-perform na yung 8 section, magpe-perform sila ng sabay-sabay sa gymnasium. Kakasya naman sila dahil yung mga representatives natin dito ay 13 to 15 representatives lang per section. Hindi buong section ang sasayaw, 13 to 15 lang. Ayan. Hindi tayo pwedeng kumulang doon, hindi rin pwedeng lumagpas. 13 to 15 lamang. Ayan. So yung haba ng inyong sayaw ay 4 to 5 minutes. Ayan. Gagamitin yung iisang audio file. Ayan. At kailangan gumamit lamang ng ligtas, kinis at pare-parehong sticks. Ayan. Hindi puwede yung mga sticks na rough or minsan puwedeng makasakit or ano tawag dito, puwedeng nakalimutan ko yung term pero puwede kang matinik, something like that kasi hindi siya makinis. Ito yung titignan ng mga hurado natin, cultural accuracy, choreography at formation, synchronization at technique, kasuotan, props at musika, at stage presence. Actually yung musika, again, kami na nga yung po-provide nito. At eto, basically yung pagkakasunod-sunod ng programa para sa culminating activity. Yung 7:30 to 8, yan yung registration, seating, technical check, at pagbukas ng mga exhibits dun sa mga photo contest niya, yung 12. Pagkatapos, pagdating ng 8 hanggang 8:20, yun na yung opening program natin, yung pag-awit sa national anthem, sa FEU hymn, pagdadasal, at opening remarks din. Pagkatapos, yung 8:20 to 9:15, yan, proceed tayo agad sa Ethnic Attire Showcase ng Grade 12. At pagdating ng 9:25 to 10:15, Spoken Poetry Finals, yung top 4 sa Filipino at Kapampangan. Then, 10:25 to 11, Duet Singing Finals. So, magpe-perform na ulit yung sa duet singing natin. Pagkatapos, 11:10 to 12, certificates, cultural intermission, at morning recognition. Ayan, doon sa mga sumali natin, mga kalahok natin, at mga nanalo din doon sa iba nating activities. I-announce na rin sila dyan. Kung mapapansin ninyo, meron silang mga 9:15 to 9:25 kasi sa gitna nito, magkakaroon tayo ng mga bilang transition, no? Magkakaroon tayo ng mga trivia questions din na ire-ready namin ng mga BESSG kapagka okey na sila next week. Tapos yung 12 to 1, siyempre yun na yung tanghalian natin, pero bukas pa rin yung mga exhibits 'no, puwede pa rin silang tignan. Tapos pagdating ng 1 to 1:20, unang magpe-perform ay ang grade 7 na kanilang folk dance. Pagdating naman ng 1:20 to 2:30, diyan naman gaganapin yung grade 11 sakuting competition. At siyempre yung final transition and tabulation of scores natin ay 2:30 to 2:45. Then pagdating ng 2:45 to 3:35, diyan na gaganapin yung awarding ceremony natin. Ah, Diyan na rin i-a-announce yung mga winners natin, 'yan. Do'n sa mga competition, do'n sa araw na 'yon. Katulad na lamang nitong mga Ethnic Attire Cultural Showcase, yung spoken poetry, Filipino and Kapampangan, yung sa duet singing at sa sakuting dance competition natin. Ia-award na sila dito. Then siyempre 3:35 to 3:45 yung closing and official photo opportunity din 'no,
for each class. Yan. So, ayun lang. Kung may mga tanong kayo, pwede kayo magtanong sa amin directly ni Sir Christian. Anyway, ako si Sir DJ. Daniel John Huko yung nasa Facebook ko. Ayan. Yun lang. If you have questions, pwede kayo makipag-ugnayan sa amin. Concerns, etc. I hope itong video na to ay makatulong sa inyo. Yun lang. Thank you.